Divine favors from a father's blessing. The Bible says, furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Divine favors from a father's blessing. Ang ating pong mga tatay, pakitaas ang kamay ang mga tatay ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. We have 5, 6. No, pang-anim ako. So, purihin ang Panginoong Diyos. Kahit hindi Father Sunday, ay meron akong mensahe para sa mga anak at para sa mga ama. God has chosen to give earthly and spiritual blessings to children who are blessed by their fathers. Ito po ay minsan nakakalimutan natin at hindi natin nasisilip na turo ito ng Biblia. Na kailangan ay meron tayong pamamaraan sa ating bahay, sa ating pamilya, na hinihingi natin ang blessing ng mga tatay. At pinagpala ang mga pamilya ngayon, pinagpala ang mga tao na meron pang tatay. No? Ang iba po sa atin ay wala nang mga tatay. Ang iba po sa atin, hindi na malaman kung sino ang tatay. At meron ding mga tao na tinakwil ng mga tatay. No? So, if you are with your father, if you know your father, you are with your father, and your father is a spiritual father, happy are ye, blessed are ye. Yun palang magkaroon ka ng ganyan is a great blessing from God. And God has chosen to give you, children, earthly and spiritual blessings on earth. And God does this through the fathers. God does this to promote His rule because He is ultimately the Father of all. Dahil Siya ang creator, Siya ang may likha, Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. At sinasabi pa nga niya, all souls are mine. Lahat ng kaluluwa akin yan. Whether ligtas o hindi, whether Jew or Gentile, whether Christian or non-Christian, all souls are mine. At itong binasa natin, sinabi, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits? Ang ating Diyos ay Father of spirits. So dahil diyan na Siya ay Ama, pinopromote niya ang agenda na ang blessing dumadaan sa mga pamamagitan ng mga tatay. And this happens whether you are a Baptist or not. Whether you are a Christian or not. At ito ay nangyari paulit-ulit sa iba't ibang panahon. Makikita natin ito. I will show you from the Word of God that the patriarchal blessings of Abraham, Isaac, and Jacob are not just rituals, but they are practical and spiritual transactions. So that the children will receive divine favors up to the next generation. And even in the New Testament, ay ipinopromote yan. Sabi, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Hebrews 11:20. So ang theory natin, ang ating konsepto na ipinopromote, even in when fathers bless in faith, the father becomes a mouthpiece of God's favor to his children. And as long as they continue in this fashion, they are blessed. Sabi po ng Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him
and keep His commandments to 1,000 generation. Ibig sabihin, hanggat tapat tayo sa mga blessing na kung saan naka-align tayo doon sa pinagpapala ng Panginoon, sa kautusan ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan dyan ang relihiyon. You will receive a blessing up to 1,000 generation. Earthly blessing, iba ang pinag-uusapan na eternal blessing. Eternal blessing only comes through Christ. No man cometh to the Father but by me. So, ibig sabihin yan, pag hindi ka Christian, pag hindi ka totoong Christian, dito ka lang pinagpala sa earth. Maaaring mayroon kang blessing dito, galing sa iyong ama. Pero, pagdating ng final judgment, hindi ka rin blessed dahil mapupunta ka sa lake of fire. So, hindi natin pinag-uusapan muna sa ngayon ang eternal blessings of the being with Christ in heaven. Well, so, what is the pattern of blessing in Scripture? Tingnan nyo. Sa Genesis 25:5, ang sabi niya, Bible, and Abraham gave all that he had unto Isaac. So, the original blessed person is Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. So, ang original na tao na binigyan ng blessing after the flood is Abraham. Ngayon, si Abraham, maraming anak. At particularly, Ishmael and Isaac. So, namili ang Panginoon. Sino ba sa dalawang ito ang magko-continue ng blessing na may kaakibat na spiritual blessing, hindi lang earthly. Kasi si Ishmael, pinagpala din eh. Pinagpala din ng Diyos. Pero yung spiritual blessing, hindi. Hindi dumaan sa kanya yung Messiah. Pero physically, earthly riches, na kay Abraham, and then from Abraham to Isaac and to Ishmael. Kita natin ngayon, no? Kung ituturing natin na ang mga tunay na Arabo ay mga Ishmaelites yan, mga Edomites, mga Ishmaelites. Yan yung mga Arabs noon. Yung mga Arabs ngayon, di ko alam. Pero malamang, meron pa rin. At malamang ay maging may connection sila kay Ishmael. Hindi na lang natin matrace. Pero tingnan nyo yung Arab countries. Pinagpala sa kayamanan ng lupa. No? Trilyon-trilyon, baliwala kung gumastos sila. At yung mga Pilipino pumupunta doon para maampiyasan ng pagpapala ng Diyos sa kanila, kahit sila ay mali ang kanilang Diyos. Kahit sila ay hindi nagde-deny na si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay na muli. Pero ang earthly blessing, tuloy. Saan galing yon? Sa blessing from Abraham. Dahil si Abraham, ang anak niya, si Ishmael, at pinagpala din si Ishmael through Abraham. But, yung spiritual blessing ay galing sa blessing ni Abraham sa kanyang anak na si Jacob, na si Isaac. Sabi sa Genesis 25:5, and Abraham gave all that he had unto Isaac. Lahat ng rights, lahat ng property, lahat ng mga nasasakupan ni Abraham ay ibinless niya si Isaac bilang heir to everything, all the promises of God to Abraham. So, si Isaac ang sumunod after si Abraham ay namatay na, si Isaac ang sumunod na pinagpala sa mundo.
sa pamamagitan ng kanyang tatay. Kaya nung sa verse 11 ng Genesis 25, makita na natin, and it came to pass after the death of Abraham that God blessed his son Isaac. So, ang una nating turo dito, no, ay father and son. And of course, father and his children. Isik natin ang blessing ng ating tatay. Mga kapatid, no, tandaan natin yon. Huwag nating ine-neglect ang ating mga ama. Sapagkat may plano ang Diyos na pagpalain tayo sa pamamagitan ng blessing ng ating mga ama. At yan ang nangyari kay Isaac dahil siya ay nagpasakop sa kanyang tatay na si Abraham, binigyan siya ng favor ng Panginoon. God blessed his son, Isaac. Now, Isaac also, when he was about to die, ay binless niya si Jacob. Kahit hindi niya alam, akala niya si Esau yon. Sipin niyo yun, ano? Ang kaharap niya si Jacob, nagkukunyari na si Esau, pero nung lumabas sa bibig niya, na pagpalaing ka nawa ng Panginoon, aking anak, yung blessing na yon ay napunta lahat kay Jacob. Kaya pagdating ni Esau, sabi niya, ito na ang favorite mo, Papa, venison. Sino ka? Ako si Esau. Ay, naibigay ko na yung blessing ko sa kapatid mo. Iyak si Esau ngayon. Sabi niya, wala ka na ba ibang blessing? Bless mo rin ako. Hindi na pwede. Naibanggit ko na. You see, the power of the words of the Father to bless the children. Ginagalang ng Panginoon. Binibigyan ng Panginoon ng something of value. Yung words of the Father to their children. So that sometimes, yung binless niya na si Jacob, iba na ang blessing kay Esau. Binless pa rin niya. Pero, since nauna na si Jacob, yun na yun. So we have Abraham, Isaac, and Jacob. Yun ang, instead of Abraham, Isaac, and Esau. Yun sana ang magiging lineage. Kaso hindi rin yun ang kalooban ng Diyos. So yung Jacob ay meron naman ngayon 12 anak. At yung 12 anak na yan, sabi niya, all these are the 12 tribes of Israel, everyone according to his blessing, he blessed them. Pinagpala ni Jacob ang kanyang 12 anak. Kaya nakikita natin the pattern. I hope you can see the pattern that we have fathers, we have the Heavenly Father who works through the earthly fathers, and these earthly fathers bless their children, and they are given things from the Lord God. Binibigyan sila ng earthly and spiritual blessing. Punta naman tayo sa New Testament. Sa New Testament, si Zechariah at saka si John the Baptist. Ang sabi punta tayo sa Luke chapter 1:67. We can see that his father, Zacharias, was filled with the Holy Ghost. So ito ay galing sa Diyos mismo. Dumadaan sa bibig ni Zacharias, yung tatay ni John the Baptist. At minsan, ginagamit tayo ng mga tatay, ginagamit ng Holy Spirit. Pero hindi nila consciously nalalaman. Pag sila'y nagbe-bless.
Gawin nating automatic, gawin nating ang ating bibig, mga tatay, ang ating bibig, gawin nating laging nagbe-bless, imbis na nagka-curse. Minsan, yung mga tatay, mas marinig mo, walang yakang anak. No? Wala kang kwentang anak. Tanga ka. Yung mga ganon. Puro mga curse, puro mga negative. No? Baligtarin natin yan. Kung tayo ay nasa kay Kristo na, instead of curses, blessing. At pagka kasi ikaw ay nagbe-bless, hindi mo alam, ginagamit ka ng Holy Spirit to bless. Kasi ang Holy Spirit hindi nagka-curse. Nagbe-bless. Dahil siya ay holy. Nagpo-promote siya ng holiness. Hindi siya nagpo-promote ng evil. Kaya, yun, baguhin natin yung laman ng ating bibig. His father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel, for He had visited and redeemed His people. At sinabi pa niya na dito sa verse 74, that He would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all the days of our life. Ito ang prophecy niya, ito ang blessing niya kay John the Baptist, yung kanyang anak, na dati sila ibaog. Wala silang anak. Biglang nagkaroon ng anak. Kaya binless niya ang kanyang anak. At sabi niya sa verse 76, And thou, child, shalt be called the prophet of the highest. For thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. Kita mo yun? What a blessing. Lumabas sa bibig ng tatay na yung anak niya gagamitin ng Panginoon. Di ba maganda yan na sabihin mo sa anak mo, sana gamitin ka ng Panginoon. Hindi yung sana paglaki mo ay wag mo kaming kalimutan, pakainin mo kami. Pag ikaw ay may trabaho na, payamanin mo naman ako. Yung ambisyon ko sa iyo matutupad. Imbis na ganon, ang ating blessing sa ating mga anak ay gamitin ka nawa ng Panginoon. Pag ikaw ay umalis na dito sa poder ko at ikaw ay naging sarili mo na, kumikita ka na sa sarili mo, no? Nawa, gamitin ka ng Panginoon. In all good things. And of course, yung good things, kasama yung honor your father and mother, na hindi ka papabayaan. Pero hindi mo kailangang directly sabihin yun. If he is really indeed used of God and has the emotions given to him by God, he will take care of his parents. And he will not ignore, and he will respect his parents, his father and his mother. So that is the blessing of Zechariah to John the Baptist. And Paul also even blessed his spiritual son to Timothy, my dearly beloved son. Hindi, kahit di niya anak si Timothy, pero son in the faith. No? So, pastor si Paul, pastor ni Timothy. Ang tawag ni Paul kay Timothy is, my dearly beloved son. Grace, mercy, and peace. Yan po ay 2 Timothy chapter 1, verse 2. So what are we speaking now? That ang mga tatay should speak in faith to their children, that they should receive a blessing. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Yan ang magandang lumalabas sa bibig ng tatay. No? At saka pagpe-pray natin yung mga anak natin. Pinagpe-pray ba natin yung mga anak natin? Yeah. No? Na sila ay ingatan ng Diyos.
At kahit minsan, hindi na nila alam. Habang sila ay nagtatrabaho, bumabiyahe, pinagpe-pray sila ng kanilang mga magulang. Concerned sila. And hindi na kailangan, alam mo anak, pinagpe-pray kita. O pinag-pray kita kanina. Because it is almost automatic. Almost like your breath. Kasama yan sa hininga ng tatay at nanay na isipin yung anak niya ay bigyan ng safety sa travel, bigyan ng tagumpay sa kanyang kung ano man negosyo or trabaho or pag-aaral. Kasama na yan sa hinga ng mga tatay at ng mga nanay. And it is spoken in faith. Ibig sabihin, kaya mo na babanggit yon dahil meron kang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na kahit hindi mo sinasamahan ang anak mo, alam mo, ang Panginoon kasama siya. Alaala natin, nung tayo kindergarten, hindi tayo pwedeng pupunta sa school mag-isa. Sasamahan tayo ng magulang natin. Tapos, pag luminga kang ganyan, hindi mo na nakita, iiyak ka na. Sino may experience ng ganon? No? Nanay ko, wala na yung nanay ko, iniwan ako. See? Hanggang sa unti-unti, ayaw mo na kasama po yung nanay mo. Kasi nakakahiya sa mga kaklase mo. Yung nanay niya, kasama pa niya. Uwi ka na, kaya ko na. Ayan. So, ganon ang istorya ng buhay natin. But, yung mga nanay, kahit sa school, makakita ka, mga elementary lalo na. Yung mga nanay nandun, nag-aabang. Biro mo, 4 na oras. 4 na oras yung klase sa loob, 5 minsan. Andun yung mga nanay sa labas. At kung wala yung nanay, kung yung nanay ang may trabaho, yung tatay ang nandun. So, yan ay iniisip pa nila baka mapano yung anak ko, baka ibuli, baka kung anong gawin. Baka pauwiin. So, yan na yung paraan natin. Pero, tayo na mga, alam na natin kung, kumbaga, secured. Andun pa rin ang Panginoon kasama nila. Lalo na yung malalaki na, may trabaho na. No? Iniisip pa rin natin sila na sana makauwi, makita ko ulit siya mamaya. Or kung weekly na lang kayo magkita, sana makita ko na siya sa Sunday. No? Na okay, everything is okay. That is the blessing. And it is enduring in effect, and it is divine and relational. The Father in our homes represents God's authority. Ang sabi, the head of the woman is the man. So of course, the parents is the head of the children. Pero inside the home, this is the divine authority, the divine order in the home. Meron tayong children, tapos mas mataas dun sa children, yung father and mother. Pero dun sa father and mother, mas mataas yung father kaysa sa mother. The head of the woman is the man. And the head of man is Christ. And the head of Christ is God. So, in-emphasize siya ng father, ng scripture, yung divine order. At kapag yan ay binaligtad mo, halimbawa, the head of the man is the woman, gulo yan. Hindi ayos yan. Hindi maganda yan. At nagkakaroon din ng baligtaran dun sa mga anak. Kaya meron tayong mga LGBT na mga anak. Tingnan nila yung tatay nila, mas malakas yung nanay nila kaysa sa tatay nila. So, yung lalaki, nagiging babae. So, yun ang mga perversion sa bahay. If you also reverse
divine order. God's authority should be known in the home through the Father. Dapat yan ang nakikita ng mga anak natin. Ang may authority, ang may high office sa bahay ay yung Father. At lahat ng mga anak ay sumusunod doon sa kanilang father na mayroong paggalang at laging humihingi ng blessing sa kanilang father. Of course, pag wala yung father, or hindi minded ang father na spiritually minded, eh di yung nanay, ganun talaga yon. Pagpe-pray nyo yung tatay nyo hanggang siya ay maligtas. Sabi dito sa the call to seek and give blessing. We ought to seek our Father's blessing because even though He is not perfect, we are commanded to honor our father and our mother, Ephesians 6:2. Diba? Children, obey your parents in the Lord, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. So, hindi sinabi ron, pag matino ang tatay mo, i-honor mo. Ang sinabi lang doon, i-honor mo. Tatay mo yan eh. Okay? Walang qualification. Basta gawin mo yan. At anong gagawin? Pagpapalain ka ng Panginoon. Yun ang divine order. At yun ang plano ng Diyos sa bahay. No? And sometimes, makikita natin na kung halimbawa, ang naunang Kristiyano sa isang pamilya ay yung bata, yung anak. Tapos nagpakita siya ng magandang testimony ng masunuring anak sa kanyang tatay. Yung tatay niya hindi ligtas. Minsan yun ang ginagamit ng Panginoon sa kaligtasan ng tatay. Nakikita niya yung kakaiba yung kanyang anak kaysa sa mga anak ng ibang pamilya. Sometimes, God uses a good testimony of the children to prick the heart of the fathers. So, habang buhay pa tayo, no, mga tatay, habang buhay tayo, let us bless our children. Huwag na tayong mag-intay pa na andun tayo sa deathbed. At tawagin mo nga lahat ng mga anak mo. At ako'y magpapaalam na sa kanila. Huwag na natin intayin yun. Araw-araw, i-bless natin ang ating mga anak. Bless them in prayer, bless them in words, and bless them by example. So, even our Lord Jesus Christ, when He was about to be taken to heaven, sa Luke 24:50, makita natin, sabi doon, He lifted up His hands and blessed them. So, tinuring niya na tayong mga anak at yung kanyang mga disciples. No? Bago siya kunin ng ulap, tinaas niya yung kamay niya. At sa pagtaas niya ng kamay na ganyan, yun ang pronouncement of blessing to the church and to the believers. So, naniniwala rin ang ating Panginoong Jesucristo sa pagbibigay ng blessing doon sa kanyang mga anak. Even though they are not truly His born children, but His spiritual children. He blessed them, and then the cloud takes Him up and lifted up to heaven. Because blessing is, yan yung yan yung ginagamit ng Panginoon to express divine favor. And although pinag-uusapan natin, no, na humihingi tayo ng blessing sa ating tatay, sa ating mga desisyon, no? Huwag tayo bastang
sumigi na lang ng sumigi, magdesisyon sa buhay natin. Hindi naman kailangan na magpakontrol tayo na kasi sabi nga, buhay mo yan. Pero maganda pa din na ugaliin na lalo na sa major na decision sa buhay, hingi mo yung blessing ng tatay mo. Okay ba sa iyo to, pa? Maganda ba ito? Ano ba sa tingin mo rito? Maaaring hindi by permission, kundi by insight. That is a blessing also to him. Diba? Habang humihingi ka ng blessing sa iyong father, bine-bless mo rin siya doon sa paghingi mo ng blessing. Kasi matutuwa siya sa iyo na kaya mo naman desisyonan. Matalino ka naman. Pero humihingi ka pa ng advice, humihingi ka pa ng insight. Hindi ka lang basta gawa ka lang ng gawa at binabaliwala mo na yung magulang mo. Binabaliwala mo na kung ano man ang nasa isip niya. O maaaring sinabi na nga niya, delikado yan. Alam ko ginagawa ko kung nakimakialam sa buhay ko. Malaki na ako. Mas marami na akong alam kesa sa inyo. Di ba masakit yon? Kahit minsan totoo yon. Na ang mga bata ngayon, ang mga anak ngayon, mas marami na talagang alam. At talagang buhay naman nila yun talaga. Sila lang ang maaapektuhan. Kaya lang, hindi mo na kailangan i-verbalize. Hindi mo na kailangan pamukha sa magulang mo. Na may sinasabi lang siya out of concern. And pag tinanggap mo yon, blessing yun. Pag tinanggap mo yon, at sabi mo, salamat po sa inyong concern. Sino pa magsasabi nun? Kundi siya. Sino pa ang merong mas sobrang emotional involvement sa buhay mo, kundi yung father and mother mo? Mas gusto mo ba yung kaibigan mo magsasabi sa inyo yan? Or yung tita mo? Or yung boss mo? Diba? Higit sa lahat, na hingian mo ng opinion, hingian mo ng advice, hingian mo ng insight, yung father mo. Dahil merong promise ng divine blessing through him. Pagka binless niya yan, plano mo, kasama ang Panginoon dun sa plano mo. Kasama ang weight of miraculous power of God. Lalo na kung pareho kayong Christian. So, I believe that is true dito sa ating church. Dapat maging true sa ating mga pamilya. And if you may, isama nyo na rin yung paghingi ng advice, counseling, doon sa pastor. Blessing din yun. Blessed din ang church na yung mga members ay humihingi ng insight from their pastor. Pero, number one, first and foremost, yung tatay nyo, kung buhay pa yung tatay nyo. Huwag nyong iba-bypass yun na dediretso kayo sa pastor. Tapos, ayokong konsultahin yung tatay ko. Kasi, palpak mga opinion nun eh. Ikaw na lang, pastor. Hindi maganda yon. No? Just go through that channel. Gather all what he, as your own father, what he will say to your life, to your decision, to your whatever happening, to your situation. Laging kausapin mo yan. Laging hingaan mo ng words. Kahit short words lang. Alam ba, makwento siya. No? Alam mo na pag humingi ka ng, nagkwento ka sa buhay mo, isang oras yan. No? Busy ka. Nako, paano yan? Isang oras na kami nito. Adi, sabihin mo, bigyan niyo nga,
Bigyan nyo nga po ako ng short blessing, Papa. Meron lang ako pupuntahan. So bago ako umalis, can you bless me with some few words? Pwede naman, di ba? Oh. Pwede mo naman sabihin yun. Kesa sa, bigla ka lang umalis. Oh, asan na si, Asan na si Matilda? Asan na si Eunice? Umalis na. Ay, di man lang nagpaalam. Saan ba pupunta yon? Ewan ko. Tapos, next, saan ka pupunta? Ako nang bahala. Alam ko na ginagawa ko, ako nang bahala. Huwag niyo nang tanong ng tanong. Di ba pangit yun? And sadly, even in Baptist families, may ganun. Sadly. No? Alam niyo ba, pagka kayo ay tinawagan ng inyong tatay, tapos hindi niyo sinagot, may effect sa puso ng tatay yun. Ano kaya nangyari? Napahamak ba siya? Ba't di siya sumagot? Tatawag na ba ako sa mga pulis? Tatawag na ba ako sa ano? Tapos nakalagpas yung isang araw. Hindi ka nag-return call. Tapos nagkita kayo. Oh, hindi ka sumagot. Eh kasi, busy ako eh. Tawag ng tawag eh. Di ba? Pangit yun, di ba? Eh, samantalang sabi mo lang, ay, pasensya na po. Hindi ko nakita. Oh, pero wag kang magsinungaling. Nakita mo, pero sasabihin mo, hindi mo nakita. Eh, nakalagay doon, sin. Di ba? So, ang talagang tama is, pag totoong hindi mo nakita or busy ka kaya hindi mo or naka-silent, return call agad. Uy, si Papa tumawag. Ano po 'yon? Pasensya na po, hindi ko na sagot kanina kasi naka-silent. Ano po 'yon? May kailangan po ba kayo? Di ba, ang bait na anak? At ang sarap ng pamilyang ganun. Na ginagalang ka. At inaalala yung pakiramdam mo. O baka mag-alala. Di ba? Baka mag-alala siya. Ay, walang nagsusumbong sa akin ng mga magulang dito. Baka sabihin nyo, sinumbong ako nitong tatay ko na ito. Maya, tutuos kami. Wala nagsumbong. Naisip ko lang. Na-bless kasi ako kay Abraham. Na nag-bless kay Isaac. At na-bless ako sa Panginoon, na binless niya si Isaac dahil sa plangako niya kay Abraham na naipasa sa kanyang mga anak. At hindi nagpabaya si Isaac. Isipin nyo ilang taon si Isaac nung siya ay nag-asawa na. 40 years old. Pwede pa pala 40. Kung 30, bata pa pala yung 30. Hindi, 30 pwede na dapat. Pero si Isaac, 40. No? So ito, ang point ko lang mga kapatid, kung ikaw ay ngayon may tatay pa, ikaw ay pinagpala ng Panginoon, habang buhay yan, iparamdam mo yung paggalang at yung desire mo na i-bless ka niya. Yun. That is the core of the message. Through all of these Bible verses that I have read, it is the challenge that we always seek our Father's blessing, and if without His blessing, think very deep before you proceed with whatever decision or whatever activity, lalo na yung mga major things in life. Don't be strong in front of your father. Kasi pagka matigas ka, nakakaisip yan na kaya na ng anak ko, hindi ka natutulungan yan.
Pero kung nagpapakita ka ng ano sa kanya, ng I need you. Ang sarap nun, ano? Yung malaman mo na kailangan ka pa ng anak mo. I need you. I need your words. I think you are wise. Help me. Kahit na meron ka lang complete idea what you are going to do with your own life. It is still a blessing na marinig mula sa anak na I need you. I need your words. Help me to make a decision. Ikaw lang naman ultimately eh. Wala namang iba eh. Kaya lang yung relation ninyo na-enhance at nagiging mas biblical. Kasi ang bilin na bilin ng Ama, ng ating Heavenly Father, honor thy father and thy mother. Diba? So, to promote that honor of your parents, consult with them often, ask them for their insights, communicate with them, bless them, and not just neglect them or ignore them. That is honor. Be strong and reliable as expected, but ask for His blessing sa mga plano mo. Humingi ka ng prayer. Sabi mo sa kanya, Pa, Tatay, pag-pray mo ako. Ang sarap nun, di ba? Marinig mo sa anak mo, pwede niyo po ba ako ipag-pray? Or ipag-pray niyo po ako. I know you always pray for me, but can you pray for me specifically about this thing? About this something that is in my mind na gusto kong gawin. Hindi yung pupunta ka sa tatay mo, tapos na lahat. At ikaw ay nasa disaster area na. Tulungan niyo po ako kasi makukulong na ako eh. Pa, tulungan mo ako. Kasi may nangahunting sa akin, papatayin ako. Ba't ka papatayin? Umutang ako ng 1 million, di ko mabayaran. Dudukutin na ako. Di ba? O hindi kaya, nakasaksak ako, tago niyo ako. So, yung bago mo gawain ang isang bagay, para ma-promote ang blessing ng Panginoon Diyos sa iyong buhay, bago mo gawin, hindi yung pagkatapos ng nagawa mo na at lahat ng kalokohan nagawa mo na. Bago mo gawin, humingi ka ng prayer sa Father mo. Tapos humingi ka ng blessing. Kung contrary yan, sa tingin mo, contrary, di ba, meron kang at least nakakuha ka sa kanya ng something, insight. Dahil meron ka namang prayer life din. Don't overpower your father. Don't be presumptuous. Don't think you are brighter or smarter or a better man or a woman. Yan po ay lesson na importante sa atin. Lalo na mas importante yan kapag ikaw ay 60, 70. Ang iniisip ng anak mo, wala na to. Tanda na to. Kailangan, desisyonan ko na yung buhay nila. Di ba? Minsan ganyan ang mind ng mga anak. Nagmamadaling maging superior. Nagmamadaling mag-take over. No? Kaya nawawala ng galang. Nakaapak lang ng kolehiyo, nakaapak lang nagkaroon ng edukasyon, nagkaroon ng degree, nagkaroon ng income na hindi na siya ihingi sa'yo, kakain na siya kahit saang restaurant, kaya niya, bypass ka na sa buhay niya. So, hindi maganda yun.
Ang ating relationship ay hindi nakabase doon sa income natin, kundi sa outcome ng ating buhay sa harap ng Panginoong Diyos. So, ito pa isa, pointers. No? Nakikita natin kung paano si Solomon ginalang yung nanay niya. Nung dumating yung nanay niya doon sa trono, pinaupo niya. Yung queen mother concept na tinatawag. Walang power yun eh. Pero nung nakita niya, he caused her, Bathsheba, to occupy a seat in front of the court, in the throne. Ginagalang niya ang kanyang nanay. At laging my father Abraham did this, and so therefore, ito ang aking desisyon. Nakita ko sa kanya kung paano siya gumawa. Ang ating Panginoon ganun din. Kung ano ang sinabi ng Ama, yun ang gagawin ko. Kung anong tinuro ng Ama, yun ang gagawin ko. That is respect and that is divine blessing. Kaya, mga anak, always take time to praise your father. Think about something na maitataas mo yung papa mo. Huwag yung kasiraan niya. Huwag yung katawa-tawa sa kanya. Sabi mo, kwento mo sa mga kasama mo sa YP. Alam mo yung tatay ko, hindi naliligo. Baho-baho nun sa bahay eh. Ako naglilikom ng damit nun eh. No? Di ba? Kung totoo man yun, hindi mo yan kikwento. Kasi kasiraan yun ng tatay mo eh. Mag-isip ka na ibibida mo yung tatay mo para gumanda yung reputasyon niya sa harap ng ibang tao. Yun ang paggalang, yun ang honor. Hindi yung kasiraan. Always praise your father. And not only in front of people, in front of Him. Diba? I-bless mo yung tatay mo by means of telling him how great he is, a man he is. Pero gawin mo totoo. Hindi yung bola lang. Diba? Ang dami ko natutunan sa iyo. Pa, salamat. No? Kung kukumpara ko sa ibang ama, I am happy. I'm blessed na ikaw ang tatay ko. Diba? It's a good thing to hear. At it boosts, it gives him something to make him go on. Yung mga matatanda, pagdating niyan sa mga time, sa mga age na ano na sila, yung age na parang useless na sila sa society. Dadating tayo sa ganyang age. Wala nang pakinabang ang lipunan sa'yo. Pagka dumating yun sa age na ganyan, pagkatapos, pati sa'yo, wala na rin siyang pakinabang, pinapamukha mo sa kanya, nababawasan yung will to live. Pero yung strong family ties, blessed family, at ipinapakita mo sa tatay mo na he is important in your life, malakas ang will to live niyan. Sasabihin niya, kailangan pa ako ng anak ko. Ayoko pa mamatay. Panginoon, bigyan mo pa ako ng 1 more year, 1 more day, 1 more night, 1 more week, because my children still need me. Pero pag alam niya, wala na eh. Iniwan na ako, dinala ka lang, di naman ako tinatawagan, wala na. Panginoon, kunin mo na ako. Ha? Pag nagkasakit yan, Panginoon, tapusin mo na to. Huwag mo nang patagalin. Istorbo na ako sa mga anak ko eh. Nakakaawa naman sila kasi ayaw na nila ako alagaan. Ayaw na nila akong pansinin.
Storbo ako eh. Kunin mo na ako, Lord. Di ba pangit yun? Oh. So, ano mas gusto nyo? Ano mas gusto natin? Mag-abide tayo dito sa mga guidelines na ito. So that let us make our Father proud. Ikaw lang ang may karapatan na bigyan siya ng pride. Ha? Dahil ang mga tatay, hindi dapat nagmamalaki ng tingnan nyo yung mga anak ko. Oh, dahil sa akin yan. Tingnan nyo itong church na to. Dahil sa akin yan. Tingnan nyo. Oh, pogi pa ako, di ba? Di ba? Ang dami pang ang daming award na natanggap ako. Ang dami kong trophy. Di ba? Ang pangit nung ganun, marinig mo yung tao ganun. Pero kung yung anak niya pumupuri sa tatay niya, okay, welcome yun. Pwede yun. Pwede ka rin magyabang sa anak mo. Anak mo yun eh. I-boost mo yung sarili mo sa kanyang harapan. Sino pa ba bibilib sa'yo kundi yung anak mo? Tsaka yung nanay mo. Kung buhay pa. Diba? So, yan eh. That's something that is in the family that kailangan natin maisip. No? So, mga kapatid, I hope that we will bless our fathers and that the fathers will bless their children. Tayo po'y tumayo.